Update po sa ating fund drive for the Brave 14 plus 3 Marines. Sa ngayon, may naipon na tayo na 73,000 pesos sa ating GCash. And hopefully bukas, makakaabot na ito ng 100,000 at papadala na ulit natin sa kanila. As of now, ang total tulong na naipadala na sa Brave 14 plus 3 is 736,000 pesos. So, ang gustong tumulong, magpadala sa kanila, ito po ang ating GCash. 0966-265-8480. Ivan Henry Sibog ang pangalan. Kung nasa ibang bansa kayo magpadala, kailangan nyo ng city address, Cagayan de Oro City. Ang street is Barangay Patag. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Daily Tribune. Ang caption is 16 votes for Sara conviction set in stone. Nakaukit sa bato. Ibig sabihin, hindi mababago. The 16 vote threshold required to convict Vice President Sara Duterte is expected to remain, with little chance that the Senate Impeachment Court will lower it in the middle of the trial, despite concerns raised by the prosecution over the frequent absences of some senator judges. So ito, pahayag ng Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tungol warned that the prosecution's proposal is dangerous. Narinig ko nagsalita si Attorney Ligutan sa isang press conference. Yung two-thirds of all members of Senate nakalagay sa konstitusyon. Kaya lang yung 16 hindi daw nakasulat sa konstitusyon yung 16, two-thirds lang daw. Okay. Attorney Reginald Tungol, Impeachment Court spokesman, warned that prosecution's proposal is dangerous because it would require the court to change its rules while proceedings are already underway, which he said is not allowed. We are not just playing here for the convenience of the parties to change the rules mid-trial, Tungol told reporters in a virtual briefing. The impeachment court does not act for the convenience of either the prosecution or the defense. It is acting to uphold the due process requirements under the law. Tungol said the ruling of impeachment court presiding officer Chis Escudero setting the threshold at 16 votes set in stone unless its legality is challenged before the Supreme Court and overturned. Another possible route would be for a majority of senator judges to reverse the ruling, although Tungol said it remains unclear whether the impeachment court would still allow such a challenge. No one, sabi ni Atty. Tungol, no one challenged it on July 6, yung pagsisimula ng trial. Sinabi ni presiding officer, wala na may nag-challenge. Dapat sana, challenge na noon pa. It is now unclear under the rules if that is still subject to appeal or whether anytime within the 90 days of trial it can be appealed. Escudero settled the legal debate over the conviction threshold at the start of the trial on 6 July, maintaining that 16 affirmative votes are required for a guilty verdict regardless. But anyway, blessing in disguise na bumaliktad si Chis Escudero at naging presiding officer at makita nyo naman kung gaano siya kagaling, gaano ka fair yung kanyang pag-preside. Saludo ako
kay presiding officer Escudero. Arang excuse me. Napatawad ko na. Kalimutan ko na yung pagbaliktad niya. Kung kakandidato siya sa 2028 na senador mag-re-elect, palagay ko bobotohan ko na ito. Kasi napakaganda at nakikita ko ang kanyang boto sa trial na ito is malayong boboto siya sa conviction. It's either acquittal kasi nga ang hina talaga ang ebidensya nila, acquittal or abstention. So ano bang dalawang opsyon? Pupunta sa Supreme Court para ang Supreme Court mag-decide kung 16 nga ba o ibaba. Problema, up to now, wala pang partido o group of persons o tao na nagsampa ng petition sa Supreme Court para mag-decide once and for all kung ano ba talaga ang conviction threshold conviction votes. Kasi 3 senador ang nawawala. Wala namang nag-file. As of now, wala pa. As in, wala. So, kung walang mag-file, ay di, wala na. 16 talaga. Another option is, baka ito ang plano nila, itong majority senators, later on, pag malapit ng magbotohan, ayan, may mag-motion para i-decide ng korte para ibaba ang posible pa rin yan. Posible. Kaya lang, wala rin. Kahit ibaba nila ng 14. Kasi 21 lang sila ngayon. Hindi. Ang dami na parang nawawala. Oh. Bato. Bato, Jinggoy, Marcoleta. Plus, nag-a-absent si Ligarda. I don't know si Senator Alan Peter Cayetano. Ang dami nang nawawala sa Kasi nga, tinatakot sila sa mga kaso-kaso. But sige lang. So, ibaba ninyo kung kaya nyo ibaba. Sige, ibaba ninyo ng 13. Pwede. Yung 13 majority senators, lahat ba yan boboto ng conviction? Hindi naman Kaya ako, kumpiyansa ako. Mananalo si BP Sara sa kanyang impeachment trial kahit ano pang gawin ng mga powers that be. It's just a matter of time. Malapit na po ang 2028. Malapit na pong babalik ang isang Duterte sa Malacanang. Maraming salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ako diri sa Panimalay ni Ramil Sambalon din sa Upper Kalapat, Barangay Tagbak, Talakag, Bukidnon. So muna ni ang itsura sa iyang atop o mo ni siya ang gitabangan og yero. So mo ni ang pag-atopan karon kay iyang atop tapal lang gyud. So muna ni ang kadako sa mga buslot og nangagisi na gyud ang iyang atop nga trapal lang. Og mo na ni ang gitabang nga yero nga napulo ka buok nga digis kataas. O mo na ni ang makita sa gawas nga bahin.
ug karon humanagid sa pag-atop ang ginatabang nga yero. Una, salamat gid kayo ang nagtabang sa asin kay napulian na gid ang among balay nga trapal. Na ilis lang kay napulo na gud ni kabulan. Napulo na to kabulan imong trapal. O napulo na wa pa na ilis di. Nagpasalamat gid ko sa Ginoo karon nga natagan ko hero. Salamat gid og dako kay napanalanginan mi nga natagan mi karon. Salamat Gid sa Ginoo. Salamat. Adlaw nga natagan gid mi sin. Salamat kaayo.